Gusto mo na ba mag-resign sa trabaho? Ready ka na ba mag-move on at harapin ang next chapter ng buhay mo? Wait lang, panoorin mo muna ito. Bago ka mag-resign sa trabaho, importante na magplano at isaalang-alang ang ilang mga bagay para masiguro na swabe ang parating na pagbabago sa buhay mo. Ito ang 8 mga kailangan mo pag-isipan o pagplanuhan bago ka mag-resign sa trabaho mo. 1. Financial preparation. Malamang ang pinakamalaking epekto ng pagre-resign ay ang epekto nito sa iyong finances. Kadalasan ang sweldo na natatanggap sa trabaho ang pinakamalaking source ng income. Ngayon kung magre-resign ka, mapuputol yan. Paano yung mga bayarin? Paano yung pang-araw-araw mong pangangailangan? Paano yung ipambabayad sa mga utang, kung meron man? Kung kaya't bago ka mag-resign, kailangan mong masiguro na meron kang ipon para maitawid mo yung transition mula sa kasalukuyan mong trabaho hanggang sa susunod na chapter. Kung mag-resign ka ng walang pera, magiging desperado ka at hindi ka makakapili ng magandang trabaho. O kaya naman kung wala kang sariling source ng income, magiging dependent ka sa ibang tao at hindi yun maganda. Kailangan may pera kang nakatabi para hindi yun mangyari. Suggestion ng maraming financial experts na dapat meron kang nakatabi na pera na kakasya para sa 3 to 6 months na mga gastusin. Kung meron ka mang utang na hinuhulugan, dapat handa ka sa pambayad nung mga susunod na buwan matapos kang mag-resign. Kung kakayanin nga, baka mas magandang ipagpaliban ang pagre-resign pagkatapos na mabayaran ang mga utang. Kailangan rin may reserbang pera ka rin para sa kung anumang health emergency ang maaaring mangyari habang wala kang trabaho. Yung ibang tao, sinasamantala rin yung panahon after mag-resign para magbakasyon o umuwi sa probinsya. Kaya kailangan meron ka rin handang pera para doon. 2. Job search. Bago ka pa magpasa ng resignation letter mo, kailangan may idea ka na kung gusto mo pa rin ba magtrabaho sa iba. Baka naman aalis ka sa trabaho mo ngayon dahil yung minimum wage mong sweldo ay hindi kasya, tapos lilipat ka sa minimum wage lang din na trabaho. E di baliwala lang yung pag-alis mo. Kailangan bago ka pa umalis sa trabaho mo ngayon, na plano mo na kung saan ka pupunta. Mag-update ka na ng resume. Kausapin mo na ang mga kaibigan at kakilala mo o yung tinatawag na personal network. Tanungin mo kung ano mga opening nila. Kung okay ba sa pinapasukan nila. O kaya naman tumingin ka ng mga job posting. Marami naman yan sa internet. Maghanap ka muna ng magandang malilipatan. Ang advantage nun, walang panahon ng masasayang dahil walang pagitan ang inalisan mong trabaho sa lilipatan mo. So hindi masyado apektado ang income mo. Bukod doon, makakapili ka ng mas maayos. Kasi hindi ka desperado na magkaroon ng trabaho. Makukumpara mo ng maayos yung dalawang trabaho at magiging malinaw kung meron ba talagang advantage lumipat. Kapag nauna kasi ang resignation, tapos tsaka ka lang naghanap ng malilipatan, paano kung yung bago mong makitang mga trabaho ay mas pangit pala ang sitwasyon? E di sana hindi ka na lang muna nag-resign. 3. Entrepreneurship. Maaaring gusto mo mag-resign sa trabaho mo ngayon dahil gusto mong magnegosyo. Maganda yang plano mong yan. Ang pagnenegosyo pa rin ang pinakamabilis na paraan para yumaman. Pero ang payo namin, planuhin mo muna ang negosyo mo, habang may trabaho ka pa. Maraming aspetong kailangan ayusin sa pagsisimula ng negosyo. At marami doon, pwede mong isabay sa pagtatrabaho. Yung mga pag-test ng produkto, costing, paghahanap ng suppliers, pagplano ng packaging, marketing, pagbuo ng operation system, yung pag-canvas ng mga gamit, at ibang kahalintulad na bagay, ay pwede lahat gawin ng part-time lang. Pwedeng-pwede mo yan isabay sa trabaho mo. At kung may partner o tauhan kang mapagkakatiwalaan, baka pwedeng sila na lang ang gumawa ng detalye sa pagbubukas ng negosyo at nagre-report na lang sila sa iyo. Baka nagtataka ka, baka iniisip mo na kaya ka nga magnenegosyo ay para makaalis sa trabaho. Bakit mo naman pipiliin na huwag mag-resign kung may negosyo ka na? Well, sa simula mo lang naman yun pagsasabayin. Hanggang sure ka na yung negosyo mo ay mukhang magiging successful. Marami kasing negosyo na nalulugi sa unang mga linggo o buwan pa lang,
kaya gusto mo munang masiguro na medyo stable na bago ka mag-resign. O at the very least, ma-maximize mo yung may sweldo ka pa, dahil kadalasan din, ang mga baguhan na negosyo, maliit pa lang ang kinikita sa simula. 4. Skills Development. Bago ka umalis sa pinagtatrabahuhan mo ngayon, mas maganda na itaas mo muna yung skill level mo o kaya magdagdag ka muna ng bagong skill. Mas tataas ang chance mo makakuha ng bagong trabaho na may mas mataas na posisyon o sweldo, kung mas marami kang skills. Gamitin mo ang panahon habang nandyan ka pa sa trabaho mo ngayon para tumaas ang skills mo para sulit naman ang pag-alis mo. 5. Emotional Preparation. Normal sa tao makaramdam ng pagkalungkot kung magre-resign sa trabaho. Ito'y madalas nakaugat sa mga nabuong pagkakaibigan sa ibang katrabaho. Bago tuluyang magpasa ng resignation, kailangan ihanda mo ang iyong kalooban sa mangyayaring paghihiwalay. Isipin mo na lang na normal naman talaga ang mga pagbabago o change at isa lang ito sa mga change na mangyayari. Malungkot nga talagang lumabas sa comfort zone pero dun din naman natatagpuan ang growth. 6. HR Concerns. Bago ka magpaalam sa iyong trabaho, kailangan mo muna siguraduhin na wala kang nilalabag na kasunduan. Baka meron nakalagay sa employment contract mo na limitasyon tungkol sa pag-alis o sa pwede lipatan na trabaho. Baka merong gamit ang kumpanya nyo na meron kang accountability, katulad ng mga company cellphone, company computer, company car, at iba pa. Siguraduhin mo na lahat yun ay nasa maayos na lagay dahil kailangan mo sila ibalik. Kailangan mo rin i-check yung mga benefits na pwede sulitin bago ka umalis. Kung meron kayong dental benefits sa company, baka gusto mo muna bumisita sa dentista. O kunwari naman meron kayong mga paid leaves na hindi convertible sa cash pag nag-resign, baka magandang idea na mag-leave ka muna para maubos yun at mas ulit. 7. Support System. Kailangan alam ng pamilya mo ang plano mong umalis sa iyong pinagtatrabahuhan. Importante yun dahil apektado rin sila sa desisyon mo. Baka naman pareho nyo palang plano ng asawa mo na umalis, tapos biglang pareho kayong walang trabaho ng sabay. Ang mga mabibigat na desisyon katulad ng pagre-resign sa trabaho ay nakakaapekto sa mga tao sa paligid mo at hindi lang sa sarili mo, kung kaya't kailangan kasali rin sila sa konsiderasyon. 8. Future Planning. Ang mga desisyon sa mga sanga ng buhay ay may malaking impluwensya sa iyong pangmatagalang career. Kailangan mo isipin kung ano ang iyong gusto mangyari sa buhay mo 5 to 10 years mula ngayon at alamin mo kung ano ang magiging epekto ng iyong pagre-resign sa katuparan ng iyong mga pangarap. Basically, kapag nag-resign ka ngayon, makakatulong ba yon o magiging balakid sa pag-abot mo ng iyong pangarap? Naiintindihan namin na dumarating sa bawat tao na gusto niyang mag-resign. Pwedeng medyo nagsasawa ka na sa trabaho mo. O hindi ka nakakakita ng asenso. Nadaragdagan ang trabaho pero ang bagal tumaas ng sweldo. O kaya naman hindi mo na matiis yung boss mo o yung mga katrabaho mo. Padalas na ng padalas pumapasok sa isip mo mag-resign. O baka nagsimula ka na ngang magsulat ng resignation letter mo. Pero kahit ano pa man ang rason kung bakit mo gusto umalis, siguraduhin na napag-isipan mo itong nabanggit namin na 8 bagay para maging gabay mo sa iyong future. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share, para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.